Alam niyo bang ang tanim na ito ay hindi lang pagkain ng mga manok? Marami-rami na rin ang mga nagawa nating video patungkol sa Azula, pero hindi pa tayo nakapagbigay ng kumpletong paliwanag kung ano talaga ang Azula at kung saan o ano-ano ang gamit nito. Magandang araw po sa inyo mga kabakyards, mga ka-Azula at mga kabayang OFW. Sa mga subscriber na natin, welcome back sa channel na ito. Doon po sa bago pa lang sa channel na ito, dito po pinag-uusapan natin ng mga makabuluhang bagay-bagay na maaari niyong gayahin o pagkunan ng idea upang mapalago ang ating kapaligiran at maging produktibo ang ating buhay. Kaya huwag niyo po kalimutang pindutin yung subscribe na salita sa baba, pati na rin yung bell icon nang ma-notify kayo kung may bago tayong video. Paminsan-minsan, papakita rin natin sa inyo ang kagandahan ng kalikasan ng ating inang bayan na alam kong bihira lang na nasisilayan ng ating mga kabayang OFW. Kaya pindutin nyo na rin yung like icon sa baba. Nag-umpisa ito na wala pa sa kalahati ng palanggana ang na-occupy niya. Ngayon ang pang-siyam na araw at sa makikita natin nagsisiksika na ang Azula, yung iba sa gilid parang umaakyat sa gilid-gilid. Ano nga ba ang Azula at saan o ano-ano ang gamit nito? Yan po ang sasagutin natin sa episode na to. Ang Azula ay isang uri ng tanim na nakalutang sa tubig o tinatawag na floating fern. Ito'y kabilang sa grupo ng mga tanim na tinatawag na Pteridophytes, fern and fern allies o mga tanim na hindi namumulaklak at hindi namumunga. Sinasabing ang tanim na ito'y milyon-milyong taon nang nabubuhay sa mundong ito. Minsan na rin daw itong naging solusyon sa problema ng mundo sa sinasabing greenhouse effect o sobrang pag-iinit ng mundo. Ito'y matapos matagpuan ang fossilized Azula sa Antarctica. Sa ilalim ng tubig ito ay ang pinabulok na halo-halong basura. At sa tingin ko'y kahit anong basurang nabubulok sa paligid natin ay maaari at pwede natin gamitin bilang pampataba or pundasyon sa ilalim ng tubig ng pagtataniman ng Azula. Ayon sa website na The Plant List, may mahigit 20 na susulat na scientific names at species ng Azula. Subalit, 7 lang dito ang kasalukuyang accepted species ng Azula. Ang 7 accepted species na ito ay ang mga sumusunod. Ito ang pangwalong araw ng Azulang inilagay natin dito na nag-umpisa sa 100 grams na wala pa sa 1/4 ng space ng pond ang na-occupy niya. Sa umpisa po wala po sa 1/4 ang na-occupy ng Azula. At ito ngayon ang pangwalong araw.
Kilala natin ang asula bilang isang magandang pagkain ng mga manok. Ngunit bukod sa isang mabisang pamalit sa mga mamahaling commercial feeds na mga manok, ito rin ay may marami pang ibang gamit. Hindi lang sa ating mga alagang manok po pwedeng ipakain ng asula. Pwede rin ito sa pato, bebe, baboy, kambing, baka, at kahit sa mga isdang gaya ng tilapia. Matagal na ring ginagamit ang asula bilang isang biofertilizer sa iba't ibang bansa sa Asia na may malaking taniman ng palay. Ang asula ay napaka-epektibong pangpataba o natural na pangpataba sa palayan. Ayon sa mga pag-aaral, ang asula ay nakikitang isang magandang biofuel para sa isang renewable energy. Tunay ngang kamangha-mangha at kahanga-hanga ang tanim na ito. At habang tumatagal, mas lalo tayong nahuhumaling sa tanim na ito. Ito ang bagong miyembro sa ating mga manok na pinapakain natin ng asula. Ang tawag nila sa ganitong manok dito sa lugar na to ay cobra. Pero ayon sa ating pagsasaliksik, tinanong natin si Google. Ang sabi ni Google, ang ganitong lahi ng manok ay, ang tawag ay Ganoy. Isang lahi ng manok na galing sa Vietnam. Vietnamese pala ang manok na to. Cobra. Malakas din kumain ng asula. Sana'y may naipamahagi na naman akong isang makabuluhang bagay sa inyo at sana'y yung binahagi nating informasyon ay makakatulong sa inyong pag-aasula. Muli po, maraming salamat sa inyong pagsusubaybay sa ating channel. Hanggang sa muli po.